Sa video na ito, ihahandog ko sa inyo ang kwento ni Mara at ang kanyang bangungot na tila walang katapusan. Isang nilalang mula sa dilim ang laging nagmamasid sa kanya, nagdadala ng takot na hindi maipaliwanag. Sa bawat gabi, lumalapit ang nilalang na ito, nagpapalakas ng kanyang takot at insomnia. Pero sa tulong ng kanyang ina at doktor, matutuklasan ni Mara kung paano haharapin ang kanyang mga kinatatakutan. Huwag kayong bibitiw mga kaibigan at alamin kung paano niya malalampasan ang kanyang pinakamalalim na takot. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Mara at nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Nakatira ako sa Maynila kasama ang aking ina, si Imelda. Matagal na kaming magkasama ni Mama simula nang pumanaw si Papa. Ang aming bahay ay maliit lamang, puno ng mga libro at gamit pang-eskwela dahil mahilig akong mag-aral. Pero kahit gaano ko kamahal ang pagbabasa, may mga gabi na hindi ko magawang makatulog dahil sa isang kakaibang nilalang na palaging nagpapakita sa akin. Nagsimula ang lahat sa isang malamig na gabi sa Maynila, sa maliit na silid ko na puno ng mga libro at gamit pang-eskwela. Ang ilaw mula sa lampara sa aking mesa ay nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na silid. Habang nakahiga ako sa aking kama, pilit kong pinipikit ang aking mga mata ngunit hindi ko magawang makatulog. Sa bawat pagdilat ko, naroon ang nilalang na may malahayop na anyo, nakamasid mula sa dilim. Mama, hindi ko na kaya. Tuwing magigising ako, nandyan siya. Umiiyak na sabi ko kay Imelda. Anak, magpahinga ka. Kakausapin ko si Dr. Fernando bukas. Sagot ni Mama, puno ng pag-aalala. Habang yakap-yakap niya ako, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking likuran. Parang may nakamasid sa amin kahit na wala namang ibang tao sa silid. Kinabukasan, dinala ako ni Mama kay Dr. Fernando. Doc, hindi siya takot matulog, takot siyang magising, paliwanag ni Mama. Tumango si Dr. Fernando. Kailangan nating malaman kung ano ang pinagmumulan ng takot na ito. Sa isang tahimik na kanto ng eskwelahan, nagtipon-tipon kami ng aking mga kaibigan. Naalala mo ba si Celia? Siya ang unang nakakita ng nilalang, sabi ko habang hawak ang litrato ni Celia. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon, dagdag ni Ken. Pagkatapos niyang makita ang nilalang, hindi na siya nakatulog ng maayos hanggang sa, alam mo na. Tumahimik ako, ramdam ang bigat ng alaala. Pero bakit parang tayo lang ang nakakakita sa kanya? Tanong ni Liza na halatang natatakot din. Hindi ko alam, sagot ko. Pero kailangan nating malaman. Isang gabi, natanggap ko ang huling email ni Ken. Mara, natatakot ako. Ang nilalang ay sumusunod sa atin. Lalo siyang nagiging malakas tuwing natatakot tayo. Ingat ka, nakasulat sa email. Kinabukasan, nawala si Ken. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa akin na nagpalala ng aking insomnia at takot. Sa loob ng aking silid, laging dilat ang mga mata ko. Takot na baka sa aking pag-idlip ay makita ko muli ang nilalang. Parang lumalapit ang mga pader ng silid ko, nagpapalakas ng aking takot. Sa bawat pagdilat ko, parang may mga anino sa gilid ng aking paningin na gumagalaw, pero kapag tinitigan ko, nawawala ito. Mara, kailangan mong matulog, sabi ni Dr. Fernando sa telepono. Ang pagiging gising lamang ay hindi solusyon. Pero tumanggi ako. Hindi mo naiintindihan, Doc. Mas nakakatakot ang magising at makita siya. Mara, ang nilalang na iyon ay bunga lamang ng iyong takot. Kailangan mong harapin ito, pakiusap ni Dr. Fernando. Hindi ko kaya, Doc. Hindi ko kaya, sagot ko, nanginginig ang boses. Patuloy na lumalalim ang gabi at nagdesisyon akong huwag matulog. Pero sa bawat pagdilat ng aking mga mata, nararamdaman kong palapit ng palapit ang nilalang. Sa wakas, napilitan akong uminom ng mga gamot na iniwan ni Dr. Fernando
umaasang makatakas sa nilalang magpakailanman. Habang natutulog ako, nakita ko ang nilalang na mas malapit at mas nakakatakot kaysa dati. Ang bawat hakbang ng nilalang ay parang kumakalansing sa aking pandinig. Sa aking panaginip, nararamdaman ko ang malamig na hininga ng nilalang sa aking batok at naririnig ang mabigat na paghinga nito. Ang aking mga kamay ay nanginginig at ang aking puso ay tila sasabog sa takot. Hindi ito totoo, paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili. Pilit na pinapakalma ang sarili ko. Pero sa bawat hakbang ng nilalang, mas lalo akong natatakot. "Doc, tulungan mo ako!" Sigaw ko sa aking panaginip, pero walang sumasagot. Naramdaman kong parang may mga kamay na humahawak sa akin, pinipigilan akong gumalaw. Hindi ito totoo, ulit ko. Pero parang nawawala na ang aking tiwala sa sarili. "Mama, nasaan ka?" Sigaw ko pero ang aking tinig ay tila nawawala sa dilim. Nagising akong nanginginig at basang-basa ng pawis, pero wala na ang nilalang. Ang paligid ko ay tahimik at ang aking ina, si Imelda, ay nasa tabi ko, nag-aalala. "Mara, nandito lang ako," sabi ni Imelda, yakap-yakap ako. "Kailangan nating harapin ang takot na ito." "Doc, ano ba talaga ang nangyayari sa anak ko?" tanong ni Mama kay Dr. Fernando. "Ang mga gamot na ibinigay ko kay Mara ay placebo lamang," sagot ni Dr. Fernando. "Ang tunay na laban ay nasa isip ni Mara." "Mara, kailangan mong harapin ang takot mo. Hindi ito totoo," sabi ni Mama. Hawak ang kamay ko. "Mama, natatakot ako. Paano kung totoo siya?" tanong ko, nanginginig. "Anak, nandito ako. Hindi kita pababayaan," sagot ni Mama, puno ng pagmamahal. "Kailangan mong maging matapang." "Dok, paano ko haharapin ito?" tanong ko kay Dr. Fernando. "Sa tulong ng pamilya mo at sa lakas ng loob mo," sagot ni Dr. Fernando. "Kaya mo ito, Mara." Napagtanto ko na ang aking mga takot ay bunga lamang ng aking imahinasyon. Kailangan kong maging matapang, sabi ko sa sarili ko. Unti-unting bumalik ako sa normal na pagtulog, ngunit patuloy pa rin akong binabantayan ni Mama at Dr. Fernando. Sa bawat gabi, unti-unti kong natutunan na harapin ang aking mga takot. "Kaya mo yan, anak," sabi ni Mama tuwing gabi bago ako matulog. "Nandito lang kami para sa'yo." Ang aking mga bangungot ay unti-unting naglaho at nagkaroon ako ng bagong pag-asa na malalagpasan ko ang aking mga bangungot. "Mama, salamat sa lahat," sabi ko isang umaga habang tinitingnan ang liwanag ng araw mula sa bintana. "Kaya ko na ito." Ang kwento ay nagtatapos sa isang malalim na buntong hininga ko habang tinitingnan ko ang liwanag ng umaga, tanda ng bagong simula at pag-asa. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng bagong pag-asa na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli. Ang kwento ni Mara ay nagtuturo sa atin na minsan ang pinakamalaking takot natin ay nasa isip lang natin. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng gabi baka may nakamasid sa'yo. Paalam.